Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-27 bahagi. Ang sabi ni Jackie ay dapat na siya maging masaya dahil nandito siya sa tapat ng kanilang bahay. Makakasama na niya si Ara. Sa mahigit 1 buwan niyang pagkawala, sigurado niyang maraming tanong sa kanya na hindi niya alam kung paano sasagutin. Tiyak din niyang uulanin siya ng tanong ng kanyang mga magulang at biyanan. Ngunit hindi yun ang mas nakapagpakaba sa kanya, kundi kung paano niya haharapin si Marco. Na bumalik sa isip niya ng paulit-ulit na pagpili niya kay Lawrence, parang gusto niya ng manliit. Natanong din niya sa kanyang sarili, anong klaseng babae ka? Kahit alam niya ng si Marco ang kanyang asawa, hindi pa rin niya tinalikuran si Lawrence. Mas ginusto nga niyang panindigan ang pagmamahal dito. Ilang beses din niya itong pinagtaksilan. Pakiramdam niya tuloy ay wala siyang kwentang babae. Walang kwentang asawa. Walang kwentang best friend. Matalik niyang kaibigan si Marco, pero pinili pa rin niyang mortal nitong kaaway. Gayong noong panahong kailangan niya ng karamay, si Marco ang naroroon. Mommy? Ang takot na nararamdaman niya ay biglang nawala na makita niya si Ara na palabas ng bahay. Kahit tuloy hindi pa umaalis ang kotse ni Lawrence, ay biglang napabilis ang pagbubukas niya ng gate. Baby! Wika niya sa bayakap kay Ara. Miss na miss niya na itong talaga. Hindi niya tuloy napigilan ng mapaiyak dahil sa inis sa sarili na nagawa niya itong kalimutan. Miss na kita. Bakit ang tagal mong dumating? Tanong nito nang kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Heto na, hiyaw niya sa sarili. Hindi niya kasi alam kung ano nga ba ang tamang isagot. Dahil may inaasikaso lang si mami mo. Biglang lumipad ang tingin niya sa nagsalita. Hindi niya napigilan ng mapalunok ng ilang beses. Matiim na matiim kasi ang tingin niya sa kanya. Pakiwari niya gusto pa nitong magtaka na nakikita siya. Marco, ang blanko nitong ekspresyon ay biglang nag-iba nang marinig dito ang tawag niya. Maging siya ay nagulat nang maibulalas niya. Ang nakagawian niyang tawag dito mula ng teenagers pa sila. Hindi lang siya sigurado kung tuwa bang nakikita niya sa mga mata nito o pagkabigla. Marahil, pareho. I love you, mommy. Huwag ka nang aalis ha. Huwag mo na kaming iiwan. Wika ni Ara na napalamutak sa kanyang puso. Humigpit ang yakap niya kay Ara. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya sinabing, hinding-hindi na kita iiwan. Kayo ng daddy mo. Wika niya sabay tingin kay Marco. Hinding-hindi mo makukuha si Ara. Mariing sabi ni Marco sa kanya nang nasa loob na sila ng silid. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang si Marco naman ay nakatayo at nakasandal sa may pintuan. Nakahalukip-kip din ito na para bang hindi na mababali pa ang sinabi nito. Kung kaninang nasa hapagkainan sila ay nagpakita ng kaswitan si Marco, ngayon ay mas malamig pa ito sa ice cream. Siguro nais nitong maramdaman niya na trinidor niya ito. Sa alaalang iyon ay parang may malaking kamay na lumamutak sa kanyang puso. Talaga naman kasing masyado niya itong nasaktan dahil mas pinili niya si Lawrence. Hindi tuloy niya napigilan ng mapaiyak pagkaraan. I'm sorry, nasaktan kita. Hindi ko sinasadya. Wika niya sa kanya sinubsob ang mukha sa dalawa niyang kamay. Ano sinasabi mo riyan? Gulat nitong tanong sa kanya ngayon. Bumalik na ang memorya ko. Wika niya, malinaw ko nang naaalala ang lahat. Walang naging tugon buhat kay Marco. Kinabahan tuloy siya. Pakiramdam kasi niya, ayaw na siya nitong paniwalaan. Ano ngayon kung bumalik na ang memorya mo? Malamig pa rin tanong nito sa kanya. Ewan niya pero parang gusto na niyang magtawa ng mga oras na yon. Hindi naman kasi niya inaasahan na matutuwa ito sa kanyang sinabi. Napabuntong hininga siya sa sakit na kanyang naramdaman. Kahit kailan ay hindi sila nag-away o nagkasamaan man lamang ng loob ni Marco. Kahit kailan naman kasi ay hindi nila tinalikuran ng isa't isa. Ngunit nagawa niya, sabi niya sa sarili. Malalim na buntong hininga naman ang kanyang pinakawalan. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Wika niya. Sobrang laki. Mariin itong sabi. Nakagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Ano bang dapat niyang sabihin? Ayokong masira ang friendship natin. Biglang nagmura si Marco. Napaigtad tuloy siya sa kanyang kinauupuan. Iyon kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigkas ito ng masasamang salita. Sobra kasing mahinahon si Marco. Ni minsan ay hindi niya ito nakitang galit na galit. Tulad ngayon,
Nasalubungin nga niya ang mga mata nito ay parang isang pagkakaroon ng bolang apoy. Mas inaalala mo pa ang pagkakaibigan natin kaysa sa magiging mag-asawa natin. Buong diin itong sabi sa kanya. Muli, hindi siya nakakibo. Kung aalis ka, umalis ka, pero hindi mo isasama si Ara. Ako ang ama niya. Mariin niyang sabi. Hindi man si Marco ang tunay na ama ni Ara, pero ang lahat ng pagmamahal ni Marco ay ibinigay niya kay Ara. Kaya nga nangako sila sa isa't isa na ibabaon nila sa limot ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Ara. Yun nga lang, wala namang lihim na hindi nabubunyag. Hindi ako aalis, wika niya. Kahit na iyon na ang kanyang desisyon, parang gusto pa rin niyang umiyak. Alam niya kasing nasasaktan din si Lawrence sa kanyang desisyon, pero iyon naman talaga ang makabubuti. What? Gulat nitong bulalas na para bang ikinabigla ang sinabi. Marahil hindi talaga nito inaasahan na lalabas sa kanyang bibig ang mga salitang iyon. Nakipaghiwalay na ako kay Lawrence. Mabigat ang loob niyang sabi. At hindi ka na makikipagbalikan? Nananansya nitong tanong sa kanya. Umiling siya. Sure? Sure ka? Yes, wika niya. Mabilis man niyang nasabi ang mga salitang iyon para pa rin gusto niyang humagulhol. Matatanggap mo pa ba ako kahit na marahas na buntong hininga ang pinakawalan nito nang putulin nito ang kanyang sasabihin. Hindi mo na kailangan pang ipaalala kung anong ginawa ninyo. Kalilimutan ko ang kasalanan mo sa akin, pero may isang kondisyon ako. Mariing sabi nito. Ano? Pakasalan mo ulit ako. Mariing sabi sa kanya ni Marco. Wala ka na bang inatupag kundi ang pag-inom? Baka naman magkasakit ka niyan. Wika ng kanyang mama. Natigil sa pagtungga ng alak si Lawrence dahil talaga namang kinagulat niya ang paglapit na iyon ng kanyang ina. Ngayon lang kasi ito lumapit sa kanya at nagpakita ng matinding pag-aalala. Gusto ko lamang makalimot, wika niya. Hindi naman sila close na mag-ina pero wala naman siyang mapagsabihan ng mga sandaling iyon, kundi ito lamang. Pakiramdam din kasi niya isasabog na ang kanyang dibdib sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Sabi ni Franco, kapag kailangan niya ito'y tawagan lang niya. Maaari nga nagkaayos sila dahil sa pagtulong na ginawa nito nung malaman niya kung saan dinala ni Marco si Jackie. Pero hindi pa rin dahilan iyon para makalimutan niya na ito ang dahilan ng mawala sa kanya si Jackie at nawalan siya ng pagkakataong maging ama ng kanyang anak. Kaya't hindi pa rin niya ito mapagkakatiwalaan pa. Utak mo lang makakalimot pero hindi ang puso. Wika nitong parang wala sa sarili nang sabihin ng mga salitang iyon. Sabihin ninyo sa akin, paano nyo nagawang kalimutan ng pag-ibig ninyo para sa pera? Hindi niya napigilang itanong rito. Kung iba sigurong pagkakataon ay hindi niya magagawang ibulala sa mga salitang iyon dahil para na rin niyang binabastos ang ina. Subalit dahil kahit paano ay may tama na siya ng alak at talagang masama ang loob niya sa pagtalikod sa kanya ni Jackie, hindi na rin niya napigilan pa ang sarili. Ang pagmamahal ko para sa isang tao ay nasa puso ko lang. Hindi kailanman nawala. Ngunit hindi ko kailanman pinagsisisihan ang naging desisyon ko sa buhay. Maangsi ang napatingin dito. Dahil marangya ang buhay mo. Dahil dumating ka sa buhay ko. May diing sabi nito na para bang iyon ang gusto nitong ilagay sa kanyang isipan. Marahang tawa ang pinakawalan niya. Hindi kasi niya alam kung dapat nga ba niyang paniwala ng sinasabing iyon ng ina. Alright, mabuti itong ina dahil lahat ng kailangan niya ay ibinigay naman ito para sa kanya. Pero alam niyang may kulang pa. Kaya tinanggap ko na dito ako sa pamilyang ito habang buhay. Pero hindi mo pa rin minahal ang papa. Buong din iniyang sabi. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong. Mas nasasabi niya yon tuloy sa kanyang sarili. Hindi nga pala talaga mapipilit ang puso. Kaya huwag mo akong gayahin. Kung gusto mong lumigaya, ipaglaban mo ang mahal mo. Lalo't nakatitiyak ka na ikaw naman ang mahal niya. Para tuloy gusto niyang tumango at magbihis. Alam niya kasing kahit bumalik pa ang alaala ni Jackie, siya pa rin ang mahal nito. Pero nakapagdesisyon na siya. Hindi pa pala ako magkakaroon ng apo. Matamlay na sabi ng kanyang ina. Matagal ka nang may apo. Wika niya sabay buntong hininga. Hindi kasi niya alam kung magkakaroon siya ng pagkakataon man lang na mayakap ang kanyang anak. Kung maaari nga lamang sanay, hilahin ni Marco ang kamay ng orasan. Ginawa na sana niya. Ibig niya na kasing pakasalan ulit si Jackie. Ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat para hindi na ito mawala sa kanya. May ibibigay na rin naman niya rito ang obligasyon niya bilang asawa dahil tuluyan na niyang nagawang makarecover.
Sabi nga ng espesyalista na sumuri sa kanya, ang pagiging impotent niya ay naging nasa isipan lang. Maaring kaya ayaw gumana ng pagkalalaki niya kahit na ganoong marami siyang girlfriend, ay dahil wala naman talagang dating ang mga iyon sa kanya. Ginagamit lang naman niya ang mga ito para mapagtakpan niya ang tunay na nararamdaman para kay Jackie. Na maging asawa naman niya si Jackie, ay hindi niya hinayaan ang sarili niyang isidus ito. Una, alam niyang hindi sasaludo ang kanyang junior. Pangalawa, alam niyang hindi pa ito nakarecover kay Lawrence. Gusto niya kung maaangkin niya ito, ay wala itong ibang mahal kundi siya. Ngunit ngayon napapagtanto niyang hindi na siya nito kayang mahalin tulad ng pagmamahal na ibinigay nito kay Lawrence. Nagdesisyon na rin siyang kunin ito dahil tiyak niyang hindi niya kakayaning mawala ang pamilyang minahal niya na. Sa lahat naman ng ikakasal ulit, ikaw itong Biyernes Santo ang pagmumukha. Wika ng kanyang biyanan, kaya napahinto siya sa kanyang paghakbang. Masaya naman po ako. Wika ni Jackie pero naaaninag sa boses ang sobrang kalungkutan. Kahit naman kasi sinasabi sa kanya ni Jackie na mahal siya, alam niyang pagmamahal lang iyon bilang matalik na kaibigan dahil ang puso nito ay pag-aari na ni Lawrence. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya nang maalala niya ang pinangako niya rito nung mga bata pa sila. Promise, lahat na makapagpapaligaya sa iyo ibibigay ko. Ngunit nagawa ba niya? Sarkastikong tanong nito sa kanyang sarili. Hindi. Sigaw din ang utak niya. Nang panahon na alam niyang crush na crush siya ni Jackie, ay pinaramdam niya rito na hindi ito ang tipo niyang babae. Nang maging boyfriend na ni Jackie si Lawrence, naging daan pa siya para masira ang relasyon ng mga ito. Tapos ngayon ay nagawa pa niya itong i-blackmail para lang mapasunod ito sa kanyang gusto. Alam niyang mahal na mahal ni Jackie si Ara. Kaya hindi rin ito gugustuhin mawalay sa bata. Ang sabi niya kasi, hindi niya ibibigay dito si Ara. At naniniwala naman sa kanya si Jackie. Ngunit hindi pa rin daan iyon para makita niyang maligaya ito. Ni hindi nga umaabot ang ngiti sa mga mata nito. Walang tugon buhat sa kanyang asawa. Asawa? Sarkastikong tanong niya sa sarili. Alam niyang malaya si Jackie ngayon, pero gusto niyang itali ito sa kanya dahil sa mahal niya ito at ayaw niyang tumandang mag-isa. Sigurado kasi siyang iyon ang mangyayari kapag pinalaya niya na si Jackie. Iiwan siya na mag-ina at pupunta mga ito kay Lawrence. Mahal mo ba talaga si Marco? Tanong ng kanyang biyanan kay Jackie. Alam naman niyang hindi siya ang iniibig ni Jackie, pero para ring tumigil ang tibok ng kanyang puso. Habang hinihintay niya ang sagot nito, siguro dahil mapapahiya siya sa kanyang biyanan kapag inamin ni Jackie dito na si Lawrence talaga ang mahal nito. Oho naman ho, pero mas mahal mo si Lawrence. Mami, hindi ko may papayo sa iyong iwanan mo ang pamilya mo para sa lalaking mahal mo. Pero iniwanan ka dati. Hindi mo man ituloy ang kasal ninyo ngayon ni Marco, hindi pa rin magbabago ang katotohanan ng kasal na kayo. Hindi ko ho iiwan si Marco. Siya naman talaga ang una kong minahal. At ngayong asawa ko na siya, hindi na nagawang ituloy pa ni Jackie ang sasabihin dahil bigla nitong tinutop ang bibig. Tapos ay nagpunta sa may lababo at doon nagsuka na nagsuka. Hindi man siya napapansin na mag-ina, buhat sa kanyang kinatatayuan. Kitang-kita naman niya nangyayari, kaya bigla siyang kinabahan. Buntis ka ba? Kahit na gusto pang magsuka ni Jackie, ibigla siyang natigilan sa tanong na iyon ng ina. Na mga oras na iyon lang kasi niya naalala na hindi pa siya dinaratnan mula nung panahon nagtatalik sila ni Lawrence. Na mga oras na iyon kasi ay wala namang mahalaga sa kanya kundi ang pagmamahala nila. Ang pangako rin naman sa kanya ni Lawrence, kahit na anong mangyari, ay hindi siya nito pababayaan. Dahil nga sa mahal na mahal niya ito, hindi niya naisip na mag-take ng pills at hindi rin nag-condom si Lawrence. Siguro dahil wala naman talaga silang plano maghiwalay ng mga sandaling iyon. Kaya lang, na bumalik ang kanyang memorya ay napagtanto niyang hindi lang puso ang dapat pairalin. Kailangan din gamitin ang utak para makapagdesisyon ng tama at mali. Tama lang nakalimutan niya ang nararamdaman niya para kay Lawrence dahil meron na siyang asawa. Sabihin man sa hindi ni Marco ang pinakasalan niya, hindi pa rin magbabago ang katotohanang ito ang dapat niya makasama habang buhay. Maliban na lang kung papayag si Marco na ipawalang bisa ang kanilang kasal. Jackie, not sure. Wika niya sa mahinang tinig. Ang lakas-lakas kasi ng tibok ng puso niya ng mga oras na iyon. Wala tuloy sa loob niyang napatutop siya ng kanyang puson. Hindi pa man siya sigurado kung may laman nga iyon.
Pero parang nakaramdam siya ng excitement. Napalis lang ang ngiti niya sa labi nang mapagtanto niyang hindi nga pala si Lawrence ang kanyang asawa at muling pakakasalan. Anak, gusto ko po muna magpahinga. Putol niya sa sasabihin ng kanyang ina. May palagay kasi siyang ang kasunod noon ay ang pagtatanong nito kung ano nangyari sa kanya at matagal siyang nawala. Tiyak niyang hindi naman nagkwento si Marco sa kanilang pamilya. Hanggang sa maaari naman kasi ay gusto nilang itago sa lahat ang tunay nilang sitwasyon. Magiging daan pa kasi iyon para magkaroon ng kampihan at hindi nila iyon gustong mangyari. Bago pa man ito nakapagsalitang muli, ay tinalikuran na niya ang ina. Para kasing gusto niyang takasan ng sitwasyon. Ngunit automatikong napahinto siya sa paghakbang na makita niya si Marco na buong tiim na nakatingin sa kanya. Para tuloy gusto niyang lumubog sa kanyang kinatatayuan ng mga sandaling iyon. Gusto sana niyang humingi ng tawad dito pero walang anumang katagang lumabas sa kanyang bibig. Kahit tuloy hindi pa siya sigurado sa kanyang kalagayan, nakaramdam na siya ng guilt. Talaga naman kasing napakawalang kwenta niyang asawa. Hindi pa naman niya tiyak na buntis nga siya. Parang ayaw na niyang humarap dito. Na makabawi tuloy siya'y mabilis niyang hinakbang para iwanan ito. Dahan-dahan sa paglalakad, wika ni Marco. Hindi pa rin ito maitago ang matinding pag-aalala sa kanya. Na maisip niyang maaaring ang may papapahamak sa kanyang sinapupunan ay sinunod niya ito. Gayunpaman, ang pangamba sa kanyang puso ay hindi pa rin naglaho. Ilang ulit tuloy siyang napalunok na maya-maya ay pumasok si Marco. Buong tiim itong nakatingin sa kanya na para bang sinasabing umamin ka na. Hindi ko pa sigurado kung buntis ako. Wika niya. Kailangan niyang lakasan ang kanyang loob na sabihin ang laman ng kanyang isip. Marahas na buntong hininga ang pinakawala ni Marco. At kung buntis ka, itutuloy ko to. Mariing sabi niya. At sa palagay mo ba sasabihin kitang ipaglaglag mo yan? Kung sakaling buntis ka, hindi makapaniwalang tanong nito, nakakunot ang noo. I'm sorry, sabi na lang niya pagkaraan. Para kasing nag-amnesia na naman siya at nawala sa utak niya kung gaano kabuting kaibigan si Marco. Sa palagay nga niya ay dapat na nitong kalimutan ang magkaibigan sila dahil mag-asawa na sila at magiging mag-asawa ulit. Hindi niya nagawang maging mabuting asawa. Ilang beses niya itong pinagtaksilan. Kahit ba sabihin ng mga oras na iyon, ay wala pa siyang maalala. Hindi pa rin magbabago ang katotohanan na ibinigay niya ang kanyang katawan sa ibang lalaki. Pagkatapos ng kasal natin, babalik tayo sa Amerika. Wika ni Marco na labis niyang ikinagulat. Maang siyang napatingin dito. Itutuloy pa rin natin ang kasal? Hindi makapaniwalang tanong niya. At bakit hindi? Tanong din ito sa kanya. Kung talagang ang buntis ka, kailangan ng anak mo ng ama. Pero kung buntis ako, si Lawrence ang ama. Ibig niyang sabihin dito, pero hindi niya magawa. Basta ang alam niya hindi dapat pang ipaako kay Marco ang responsibilidad na hindi naman dapat ito ang humaharap. Yun nga lang, wala siyang lakas para sabihin ang mga salitang iyon. Masyado nang matindi ang sakit na ibinigay niya kay Marco. Ayaw na sana niyang dagdagan pa. Pero paano naman siya? Sabi niya sa sarili, hindi siya dapat maging makasarili, lalo na kung mayroong masasaktan. Ngunit paano naman si Lawrence? Sa puntong iyon ay napalunok siya. Nakita niya na kung paano itong nasaktan nung nalaman nitong anak nito si Ara, pero hindi man lamang mayakap. Uulitin pa ba niya? Pero hindi ikaw ang ama, wika niya. Ewan niya kung paano niya napilit ang sarili na ilabas sa mga salitang iyon. Tiyak kasi niya magiging masakit pa kay Marco kung ipapaalala niya rito ang katotohanan iyon. Ako ang asawa mo, mariin nitong sabi. Pakiwari niya ay gusto lang nitong idiin sa kanyang hindi na magbabago iyon. Marco, kahit ilang beses pang buntisin ng Lawrence na yon, ako pa rin ang asawa mo at kailanman, hindi ko hahayaang mawala ka sa buhay ko. Mariing sabi sa kanya ni Marco. Kita nga niya ang determinasyon sa mukha ni Marco, kaya hindi niya napigilan ng mapaluha. Para kasing dinudurog ng pinong-pino ang puso niya ng mga sandaling iyon. Wala siyang ibang naiisip kundi si Lawrence, ang pagmamahala nila. Sa tingin niya ay hindi na yun magkakaroon ng katuparan. Maliban na lamang kung si Marco ang aayaw. Hindi naman kasi maaari na isipin na lamang niya ang kanyang sarili dahil may isang tao pa siyang dapat isaalang-alang. Ang kanilang mga magulang, ang kanyang anak. Ngunit ibig sabihin noon, babaliwalain niya na ang nararamdaman nila ni Lawrence. Ang pamilyang dapat ay binuo nila. Ano nga ba magiging solusyon sa matinding suliran nina ito ni Jackie?
Paano nga ba nila lalabasan ang gusot na kanilang napasukan? May pagkakataon pa nga ba para sa kanilang pagmamahalan ni Lawrence at ang pamilyang kanilang binuo? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.